Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading, and this is for the sign of Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Capi at yung mga bago po nating mga viewers. Tignan po natin ngayon kung ano yung mensahe na gusto kong iparating sa inyo. Pero bago lahat, gusto ko yung batiin ng isang magandang o isang masayang Pasko para sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. Merry Christmas! We have butterfly, shock, and date. Wow. Oh, happy. Ito ay isang ang butterfly is of course something to do with kung meron ka ini-expect na susunod na kabanata, ito yon. Or nag-iisip ka ng magkaroon ng isang, alam mo, paglago ng relationship, or maybe something to do with your past, no? Yung parang nire-release mo na to, inaalis mo na yung nakaraan kasi malapit na magbagong taon, malapit na tayo maging 2024. So naisip mo na it's about time na kailangan bago matapos ang taon, naalis ko na lahat ng mga negative vibes na to sa akin. Kung ba na let go ko na siya. So the butterfly signifies that, no? Yung pag-release noon, pag-aalis ng mga negatibo na yan sa ating buhay. And of course, yung shock, ito, yung biglaang pagbabago. Kasi kung naisip mo na gusto mo na i-release, syempre, panibago yun eh, bago yun eh. It's something na biglaan. Nagbiglaan kang nabago o pwede rin naman na ito ay kung ba parang may bigla kang naisip, biglang merong ka natanggap na nakakasurpresa na balita, something like that. Now, of course, a date, nag-expect ka na, somebody would, or you wanted to have a date with someone new. Diba? O pwedeng sabihin natin na makikipag-set ka ng date sa isang tao na talagang na-miss mo o gustong-gusto mong makita, makausap. Matagal mo nang hindi na wala ka ng balita, something like that. This is more of like maybe a reunion, a get-together, or this could be somebody na baka na-meet mo siya online. Ngayon, nag-set na kayo na magkita kayo. No? Kung malayo siyang, sabihin natin na nasa ibang bansa siya, maybe you will be discussing na, tung December, magkita tayo. It's about time na magkita naman tayo, ganyan-ganyan. Okay? So, it's something nice kasi this is all about getting together, no? Kasi you wanted change, ni-release mo na yung nakaraan mo because you wanted a new one sa pagpasok ng 2024, a new relationship. So, you're open to having dates. And it is something na parang kinagulat mo rin sa sarili mo na hindi mo akalain na mangyayari ito sa'yo. So, tignan natin sa tarot kung ano yung mensahe na gusto iparating sa'yo, copy. We have the Two of Wands.
the Chariot, the World, Strength, and the Emperor. Now, yung bottom niya is the Ten of Pentacles. Copy. Okay, yung Ten of Pentacles, of course, alam natin, is the best. One of the best cards. No? One of the best cards dito sa tarot. Kasi ito na yung having it all. Yun yung lagi sinasabi ko sa inyo. Nasa sa'yo na lahat. Mayroong asawa na mahal ka, mahal mo siya, mabait, loyal, magaling mag-provide. May mga anak kayo o anak. Meron kayong magandang bahay na napundar. Meron kayong sapat na kaperahan sa bangko. Kaya kung gaba yung pagdating sa inyong pagtanda, kung gaba parang na-secure na ng person na to yung magiging future nyo together. So this is really, kaya kasi sabi ko, you're having it all. Nasa sa'yo lang lahat. Now, with the Ten of Swords, ano to? Ending ba to? Hindi mo akalain na iyong kaligayahan na ito ay magtatapos. Ganun ba yun, Copy? Nagtapos ba? Kasi with the Nine of Wands, napagod ka na? Napagod ka na ng alam mo yung sa paniniwala na o sa pagpoprotekta. Parang pinoprotektahan mo kasi yung relationship na to, o yung maybe your feelings, o yung the thought that siya yung, di ba, siya yung Ten of Pentacles mo. Kaya dahil sobrang pagod ka na, mas mamarampati mo pang maging single with the Nine of Pentacles. Mas gusto mong ikaw na lang mag-isa sa buhay. Mas less complicated. Magagawa ka pa lahat ng gusto ko. Kaya ko naman Hindi ko siya kailangan. Kasi kung ganyan ang ganyan din naman, yun naman lahat ng gusto ko. Nagkaroon ng ending dahil napagod na ako. Hindi na ako naniniwala. Kaya mabuti po mag-isa na lang ako. Mas successful pa ako pag ganun. Yung first card mo dito is the Two of Wands. Hindi mo alam sa ngayon kung saan ka dadaan, saan ka pupunta. Ano bang tatahaking kong daan? Ano bang mas nararapat para sa akin? So, yung gumagawa ka ng decision ngayon, you're trying to make that decision. Which way to go? Saan ba ako dadaan? Saan ako pupunta? Hindi pa ako clear. Pero, ang alam ko is dapat akong gumalaw with the Chariot. Ang alam ko, panahon na para kumilos. Mahirap man, pero gusto ko nang gawin ito. Gusto ko nang matapos itong pinagdaanan naming huling cycle at mag-umpisa muli ng panibago. Hoping na this time, itong bagong cycle na to is talagang bibigyan ako ng sapat na lakas ng loob, tapang, pagtitiwala sa sarili para kayanin ko itong bagong hakbang na kukunin ko. With the Strength card, you might be dealing with a Leo o meron siyang Leo sa kanyang chart. And of course, yung outcome nito is to find that person na talagang sapat lang na makatapat sa akin. The Emperor, yung isang tao na talagang determinado, seryoso, kung pwede nga mas matanda sa akin, kasi mature na siya, established na,
wala na ako masyadong iintindihan dahil ano na to kung gaba sanay na to sa pakikipagrelasyon, hindi na ako mahihirapan pa para mag-adjust. Tingnan natin, bakit andito yung Two of Wands? We have the Fool, the Seven of Swords, and the Six of Pentacles. Kung bakit nahihirapan ako mag-decide ngayon, kung saan ako pupunta, anong tatahakin ko, nahihirapan ako mag-decide, magdesisyon. Pero nararamdaman ko kasi na dapat mag-take ako ng risk, no? Dapat yung kung ba yung gagawin kong hakbang o saan man ako pupunta, yung tatahakin ko, dapat yung consistent na spontaneous. Yung sige lang, wag ako matakot. Wag ako matakot sa mga taong makakasalamuya ko na alam ko eventually ganun pa din. May mangloloko at mangloloko pa rin sa akin. At sana meron din ako makitang tao na talagang yung equal na bibigyan din niya sa akin yung nararapat na pagmamahal at atensyon na tama lang para sa akin, no? Yun yung tinitignan mo saan ba ako titingin? Ano bang mas importante sa akin? Yung tao na magbibigay sa akin ng equal give and take? O yung daan na alam ko naman na kahit papano talagang merong mga tao na manloloko. Hindi mo may iwasan yun Para bang andyan na siya. Kailangan ko lang maging matalino para makita at marunong kumilatis sa ganong klaseng tao. At maging mapusok, no? Huwag pa dalos-dalos. Huwag pa dalos-dalos sa desisyon. Tingnan mabuti kung ano ito napapasukin ko. Bakit andito yung Chariot? Bakit andito yung Chariot? We have the Seven of Pentacles, the Four of Pentacles, and the Devil. Ngayon, alam ko na gusto ko mag-move forward. Pero paano ko to gagawin? Yun yung challenge, no? Kailangan kong magsumikap. Kailangan maging very patient ako. Kailangan ko talagang pag-aralan mabuti. Kailangan malaman ko siya. Kailangan malaman ko siya. Sabihin, I should know. Buo yung isip ko pagdating dito sa relationship na to. At hindi ako yung parang mangingimi na yung parang to hold tight na hindi ako hindi ako yung takot na to let it go. Hindi ako magiging ganun ka-obsessive sa person ko. Ayoko maging obsessive sa kanya. I should know. Dapat alam ko na kung bakit ako nagmo-move dito sa relationship na to is because pinaghirapan naman to. In other words,
nag-effort ako dito. Kaya hindi dapat ka mag-hold tight sa isang relationship na alam mo namang puro obsession lang. Yung masama yung ginagawa. Wag mong, kung I should not get myself into a relationship that is not good. Kasi yung energy ng devil nga is something na talagang you feel na as if naka-chain ka na, nakatali ka na dito sa tao na to na hindi ka na makaalis. Pero hindi totoo yan. You could always take off that chain. Bakit andito yung world? Bakit andito yung world? We have the Ten of Pentacles. We have the Queen of Swords. And the Eight of Wands. Now, gusto mong, this new beginning na mangyari. Kaya may gusto mong magkaroon ng panibagong cycle is because talagang gusto mong magkaroon ng yung maramdaman itong Ten of Pentacles. Gusto mong maramdaman na yung taong to na makikita mo, yung susunod na relationship na you will be involved with, is talagang siya na yung talagang pangmatagalan. Yun yung hinahanap mo. Or sinasabi natin na yun yung gusto mong action o things na mangyari. At yung taong to ay talagang magsasabi sa'yo ng katotohanan, walang lihiman. Masakit man siya magsalita, very blunt, very straightforward, but still, that is what I wanted. Para nga malaman ko lahat. Walang nililihim. Walang tinatago. With the Eight of Wands, lagi kami nagko-communicate, lagi kami nag-uusap. Sinasabi niya sa akin lahat. At ganoon din ako sa kanya. Okay? Yun yung hinahanap mong panibagong pag-umpisa. Now, bakit andito yung strength? Bakit andito yung strength? We have the Five of Swords, the Two of Swords, and the Death. Ang gusto mo talaga ay magkaroon ng lakas ng loob, tapang, paniniwala sa sarili para makayanan mo gawin ito on your own. Kaya mong tumayo sa sarili mong paa on your own. Habang naghihintay ka na dumating yung person na to. Kasi pakiramdam mo dito is parang alam mo yung magulo lang isipan mo at hindi ka makagawa ng desisyon. Parang nahahati ka sa dalawa. Dahil alam mong may natapos na eh. Things have ended. So, para yung feeling ba na maging matapang ka, lakasan mo yung loob mo para harapin ito. Itong pagtatapos na to, pagbabago na ito, yung decision na pakiramdam mo ay parang may nagwagi partially may nagwagi, pero ang tanong, ikaw ba yon o siya? Diba? Yung ang hinihingi mo kasi dito is maging maging matapang ako para matanggap ko lahat ito. Kasi hindi naman tayo lahat, diba, equipped to accept everything na nangyayari sa atin. It takes time to heal and to realize kung ano yung nangyayari. And also to learn from the lessons na pinapakita sa atin ni God. It takes a lot. Sobrang courage. Sobrang lakas ng damdamin. Tapang. Para maintindihan mo at matanggap mo yun.
Now, bakit andito yung Emperor? Ba't andito yung Emperor? We have the Knight of Pentacles, the Seven of Cups, and the Six of Swords. Now, yung person na hinahanap mo is somebody na talagang parang isang emperor na may edad na sa'yo, mas matanda sa'yo, matured, seryoso, determinado, controlling. Alam niya kung paano mamuno. May status na, established na tong person na to. And this person is somebody na talagang seryoso sa'yo. Somebody na talagang kahit mabagal siya kumilos, sure ka naman. Somebody na talagang alam kung ano yung gusto niya. Somebody na alam mong ang hanap din ay katahimikan sa isang relasyon. Yun yung hinahanap mong tao. Somebody that you would feel na you're at peace pagkasama mo tong tao na to, as if wala kayong pagkakaguluhan na dalawa. You could talk hours and hours na without any argument. Marami kang maiintindihan sa kanya, matututunan kasi nga marami na siyang alam, no? Being a senior person, no? May edad na, merong patungkulan. So, yung wisdom nitong tao na to is marami na. Kaya, kung gaba, yung ma-appreciate mo talaga kung paano siya pagkasama mo because marami siyang maitutulong sa'yo. When it comes to work, experiences, advices, gano'n. Totally different or opposite do sa naging person mo ngayon o yung ex mo. Kaya, iano mo talaga to. You will be parang manifesting this na makita mo na siya, yung emperor mo. Now, tignan natin yung timing. Kailan mo makikilala tong emperor? Kailan makikilala ni Capi yung emperor? Fall time. Kasi lagpas na tayo ng fall. Yeah, it's already winter time na ngayon eh. So, next year, fall is about, nag-i-start siya normally ng September to November, mga ganon. Yung tipong autumn. Kung hindi kayo familiar sa yung mga autumn season sa ibang bansa. Dito naman sa atin is during the months of September to November, mga ganon. Kasi pagpasok ng December, normally, na yan, considered na to be a winter hanggang February, March. Yeah, hanggang February, mga ganun. Winter time yan. So, nalagpas na. So, next year na to, fall time. Okay? Yung makikilala mo tong emperor. So, I hope Capricorn na nakatulong ito sa'yo. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na ito. Sa susunod po muli, ingat ka. God bless and of course, Merry Christmas.